Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay aking tatalakayin ay patungkol sa paghahanda ng mga tanong. Ang paghahanda ng mga tanong ay mahalaga sa pagtuturo dahil ito ay nagsisilbing gabay upang mapadali ang proseso ng pagkatuto. Ang mga tanong ay hindi lamang ginagamit upang makuha ang sagot ng mag-aaral, kundi upang mapalalim ang kanilang pag-unawa, mapukaw ang kanilang interes at matutunan nilang mag-isip ng kritikal. Narito ang mga layunin at halimbawa para sa bawat isa sa mga ito. Layunin ng tanong-sagot sa pagtuturo. Una, subukin ang pang-unawa sa paksang tinalakay. Ang layunin nito ay upang suriin kung ang mag-aaral ba ay natutunan ang konsepto o aralin. Halimbawa nito ay tatanong ay ano ang pangunahing dahilan ng pagbabago ng klima? Ito ay tatanungin pagkatapos ng aralin upang suriin kung nauunawaan nila ang sanhi ng pagbabago ng klima. Pangalawa, pukawin ang kawilihan sa paksang aralin. Ang layunin nito ay upang mapukaw ang interes ng mag-aaral at mapasigla ang klase. Halimbawa nito ay paano kaya kung mawalan ng mga hayop sa kagubatan? Ano ang magiging epekto nito sa atin? Ang tanong na ito ay nag-uudyok sa mga mag-aaral na mag-isip tungkol sa epekto ng pagkawala ng mga hayop. Pangatlo, tiyakin ang kakayahan sa isang bagay o kaalaman. Layunin nito ay upang tiyakin na natutunan ng mag-aaral ang mga kasanayan o konsepto. Halimbawa nito ay, kung ikaw ay may 100 pesos at bumili ka ng dalawang bagay na may halagang 45 pesos, paano na lang ang natira sa iyo? Magkano na lang ang natira sa iyo? Tinutukoy nito ang kakayahan ng mag-aaral sa simpleng operasyon ng pagbabawas. Pang-apat, pagbalik-aralan ang araling natapos. Layunin naman ito ay upang suriin kung napanatili ng mag-aaral ang mga natutunan sa nakaraang leksyon. Halimbawa nito, ano ang ibig sabihin ng global warming na tinalakay natin noong nakaraang linggo? Tanong na ito ay nagsisilbing review ng nakaraang paksa. Ang panglima naman, ganyaking magbigay ng sariling opinyon o palagay sa loobin at pagpapahalaga. Layunin naman ito ay upang mapalakas ang kakayahan ng mag-aaral na magbigay ng sariling pananaw. Halimbawa nito, ano ang iyong opinyon tungkol sa paggamit ng renewable energy sources sa Pilipinas? Pinapalakas nito ang kakayahan ng mag-aaral na magbigay ng kanilang sariling pananaw. Pang-anim naman, bigyang diin ang isang pangyayari sa kwento o artikulong pinag-aralan. Layunin naman ito ay upang matutukan ang mga partikular na bahagi ng isang akda o paksa. Halimbawa nito, bakit mahalaga ang desisyon na ginawa ni Jose Rizal sa pagtatapos ng kanyang buhay? Ang tanong na ito ay nagpapaalala ng isang mahalagang bahagi sa kasaysayan. Ang pito naman, ihanda ang klase sa isang pagsusulit. Ang layunin naman nito ay upang matulungan ang mag-aaral na mag-review at maghanda para sa pagsusulit. Halimbawa nito ay, ano ang mga pangunahing elemento ng nobela na tinalakay natin? Ito ay isang tanong na makatutulong sa pag-review ng mga importanteng konsepto bago ang pagsusulit. Ang pangungalo naman ay, ihanda ang klase sa pagtatalakay sa isang unit. Layunin naman ito ay upang magsimula ng isang mas malalim na pagtalakay sa isang paksa. Halimbawa naman ito ay paano nauugnay ang agham at teknolohiya sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang tanong na ito ay naghahanda sa klase para sa pagtalakay ng isang unit. Pang-siyam naman at huli, siguraduhing nauunawaan ang binasa. Ang layunin naman nito ay upang tiyakin na ang mag-aaral ay nakakaintindi ng binasang teksto. Halimbawa nito ay, ano ang pangunahing mensahe ng kwento sa binasa natin kanina? Ang tanong na ito ay sumusuri kung ang mag-aaral ay nauunawaan talaga ang nilalaman.
At ang susunod naman ay mga katangian ng mabuting tanong. Ang mga mabuting tanong ay may mga tiyak na katangian upang maging epektibo. Narito ang mga halimbawa ng bawat katangian. Una, tiyak. Ang tanong ay dapat malinaw at walang kalituhan. Halimbawa nito ay, ano ang kahulugan ng global warming? Hindi ito malabo, tiyak at tinatanong at madaling intindihin. Pangalawa naman, maikli at tuwiran, hindi maligoy. Dapat ay diretsyo sa punto ang tanong at hindi maligoy. Halimbawa nito, anong mga hakbang ang ginagawa ng gobyerno laban sa polusyon? Ito ay pasimple at madaling maintindihan. Pangatlo naman, may sapat na kahirapan upang hamunin ang kakayahan ng mag-aaral. Ang tanong naman nito ay dapat may tamang antas ng kahirapan upang magbigay hamon sa mag-aaral. Halimbawa nito, paano makakatulong ang renewable energy sa pagbabawas ng polusyon? Hindi ito masyadong madali, ngunit hindi rin mahirap magbigay ng sagot. Pang-apat naman, hindi nasasagot ng oo o hindi. Ang tanong ay hindi dapat nasasagot ng simpleng oo o hindi. Halimbawa nito, ano ang mga benepisyo ng paggamit ng renewable energy? Dito, kinakailangan ng masusing pag-iisip at hindi maaaring sagutin ng basta-basta. Panglima naman, hindi nasasaad ang tiyak na pananalita ng pagkapahayag sa aklat. Dapat, hindi masyadong literal ang tanong na parang kopya na nakasulat sa aklat. Halimbawa nito, ano ang epekto ng polusyon sa kalusugan ng tao? Ang tanong ay hindi kopya, kundi isang pagninilay mula sa aralin. Pang-anim naman, nakalilinang ng kakayahang makapagtimbang-timbang. Ang tanong ay makatutulong sa mag-aral na magbigay ng katarungan o objektibong sagot. Halimbawa nito, ano ang mga positibo at negatibong epekto ng teknolohiya sa kabataan? Magiging daan ito upang magbigay sa balanseng pananaw. Ang pangpito naman, may sapat na kalinawan at mayroon lamang isang pakahulugan. Ang tanong ay dapat na malinaw at walang kalituhan. Halimbawa nito, bakit mahalaga ang pagkakaroon ng likas na yaman? Isa lamang ang pakahulugan ng tanong. Pangwalo, nagsisimula sa bakit, paano o mga tanong na nakatutulong sa paglinaw ng kakayahang magpaliwanag, magbatwid o magbigay ng palagay o opinyon. Ang mga tanong dito ay magbibigay daan sa mga mag-aaral na magpaliwanag. Halimbawa nito, bakit mahalaga sa pag-unlad ng isang bansa? Bakit mahalaga ang edukasyon sa pag-unlad ng isang bansa? Ang pangsyam naman ay nakakapukaw ng pag-iisip at nakagigising ng kawilihan. Ang tanong ay dapat nakaka-intriga at nag-uudyok ng interes. Halimbawa nito, kung maggamit mo ang teknolohiya upang mapabuti ang iyong komunidad, ano ang iyong gagawin?